Isang magandang araw po sa inyong lahat. Latest weather update, pumuli tayo. Pero bago tayo magpatuloy, patulong naman po ng isang like at subscribe para ma-update ko po kayo sa ating susunod na weather update. So, bahagya pong humina. Ito nga pong Typhoon Kabayan na ating binabantayan dito nga po sa may bandang Silangang Mindanao. And as of now, ang layo niya po ay may estimated na 1,600 kilometers dito po sa bandang east of Silangang Mindanao nga po, no? At ang lakas niya ay nasa stable pa rin po, no, na 45 kilometers per hour. Malapit pa rin sa sentro na may bugso naman po pumapalo sa bilis naman po na 55 kilometers per hour. Pa northwestward po ang kilo sa bilis naman na 10 kilometers per hour. So maganda po itong hypnosis dahil bahagya pong humina at maituturing na nga lang po natin na isang active LPA as of now. Ito nga pong si Bagyong Kabayan, pero hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito yung muling maging isang malakas or ganap na bagyo within 24 to 48 hours. Pero binabantayan din natin itong dalawang active LPA at yung super typhoon dito sa may bandang baba ng Silangan po. Makikita nyo mabuti, ito po si Bagyong Kabayan, as of now 45 kilometers per hour at posibleng humina, posibleng lumakas. At as of now bahagya po itong humina at hindi po masyadong nakaka-epekto sa ating bansang Pilipinas. Mahina lamang yung effect niya, no? At ito naman po yung dalawang active LPA na atin ding binabantayan. Nakakadagdag po lakas ito yung extension nila papunta nga po sa ating bansang Pilipinas. Ito naman yung sinasabi natin na super typhoon Mal, nasa bandang baba po ng Silangan nito, no? As of now malayo po ito at pa westward po ang kilos niyan sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. Pero dapat pa rin nating i-monitor yan dahil posibleng maka-apekto yan dito nga po sa extension niya papuntang ating Philippine Area of Responsibility. So as of now, no, patuloy pa rin natin binabantayan dahil posibleng magbago yung movement po or yung direction nga po nitong si Bagyong Kabayan. At nararanasan naman natin, no, ngayon umaga, no, medyo makulimlim po ang panahon. Expected po pagdating ng hapon or hanggang sa gabi ay magkakaroon po ng movement or pagkilos, no. Ito nga po si Bagyong Kabayan. Dahil kung makikita nyo, palihis-lihis po yung daan niya, pero dikit po siya talaga sa ating Philippine Area of Responsibility. So pinag-iingat din po tayo, no, sa pagbabanta po ng localized thunderstorm, yung mga rainfall shower po na madalas po tuwing hapon hanggang sa gabi, northeast monsoon at easterlies, isa pong nakakapekto sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman po kung may mga lakad po kayo, especially sa hapon o sa gabi, mas maganda pong i-check natin ang lagay ng panahon. At always po tayo magdala ng payong, jacket o kaya naman po sa kapote. Lalo na po yung mga uuwi galing trabaho at yung mga magbabiyahe. Patuloy din pong pinag-iingat yung mababang area po dyan sa Metro Manila in case po kasi magkaroon ng rainfall shower ay may iwasan po natin yung pagbabaha. Linisin yung mga estero, yung mga kanal na naging cause ng pagbabaha, no? Mag-ingat din po, number 1, yung sa matataas na area po natin sa pagbanta po ng landslide. In case po kasi meron tayong rainfall shower, mga localized thunderstorm, asahan nyo po tuwing hapon hanggang sa gabi, posibleng magkaroon po yan ng pag-uulan, no? Maging I'm ready po tayo sa bawat posibilidad dahil never and ever po natin mapepredict ang galaw po ng bagyo or ng panahon. Mas maganda na pong handa tayo kaysa maghahanda tayo kung kailan meron ng malakas na bagyo, no? Mas magandang isipin natin na itong active LPA, no, bagyo na ito ay isang ganap na super typhoon. At sa gano'n, no, handang-handa tayo at lagi tayong naka-ready sa bawat oras. So marami pa tayong dapat bantayan, and please, ako po yung nakikiusap, palike and subscribe naman po and pahit na rin po ng notification bell para updated kayo sa ating daily weather update. Maraming salamat po sa inyong lahat.